pag-aralan kung ano ang gagawin ni Kristo kung tayo ay nagwawalang bahala. 3:20. Revelation or Apocalypse 3 verse 20. Makinig ka. Pakibasa ng malakas kung sino nakakita. Makinig ka. Makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Tumutuktok. Sige. Kung diringgin. Tumutuktok lang ang diringgin ng sino man ang aking dinig. At buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya. At kakain kasalo niya. At siya'y kasalo. Amen. Napakaganda mga kapatid. Si Kristo, sabi niya, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Pintuan in a prophetic principle. Ang pintuan ng puso. Kahit ilang beses tayong hindi nagbukas, hindi siya sumusuko. Andun pa rin siya sa labas, kumakatok ng paulit-ulit. Hindi lang tayo nagbubukas. Isipin nyo, literal yun. Para mas lalo nyo madama. Isipin nyo, literal na nasa labas si Kristo ng bahay nyo. Kumakatok, hindi nyo pinagbubuksan. Tapos biglang umulan. Napakalungkot, di ba? Si Kristo ay araw-araw kumakatok sa ating puso. Walang sawang kumakatok. Anong sabi doon? Kapag pinagbuksan natin siya, siya ay papasok at Kakain kasalo. kakain kasalo mo. Sinong gustong makaranas nun? Yes. Amen. Amen. So, kung gusto natin maranasan yun, this is the right time para buksan ang ating mga puso. This is the right time, mga kapatid. Sabi ni Miss Ellen G. White, pakibasa po muna sa Lucas 15 verse 20. 15 verse 20. Ito ay ang kwento ng alibughang anak. Ano ba? Pakibasa po sa Luke 15 verse 20. Pakibasa po ng malakas. Hindi lang naghihintay ang ama. Tumatakbo pa siya. Ganyan ang Diyos sa atin. Hindi lang umaasa, kundi umaabot. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, no? Ang Diyos ay tumatakbo pa siya para lang tayo ay ma-reach niya. Ang Diyos ay hindi diktador. Sabi ni Miss Ellen White, love cannot be forced. It cannot be won by authority or demand. Only by love is love awakened. So, ang Diyos ay hindi diktador ng pag-ibig. Siya ay manliligaw. Ang tugon ay kailangang kusang loob at taos puso. So, para sa ating mga dalagita, kung kayo ay may manliligaw, sasagutin nyo ba yung manliligaw nyo kasi naawa kayo? Dapat daw, ang tugon ay kusang loob at taos puso. So, tanggapin nyo si Kristo sa buhay nyo. Tanggapin nyo siya bilang personal na tagapagligtas. You are the bride. And Jesus is your husband. So, oras na para tumbasan ang pag-ibig ni Kristo. Hahayaan nyo lang ba na ang pag-ibig ni Kristo ay mananatili na one-sided? Hahayaan nyo ba na ang pag-ibig ni Kristo ay manatili na one-sided lang? Oras na para tumbasan ang pag-ibig ni Kristo. Sabi sa Mateo 22 verse 37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Kapag ginawa mo yan, syempre hindi ka nagagawa ng masama. Dahil nandiyan na lahat. Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ibig sabihin,
ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong buo. Hindi one-sided. Hindi may kabila ka pang minamahal. Panahon na para tumigil sa paglalaro ng Kristyanismo. Kasi sa panahon ngayon, parang nagiging laro na lang yung Kristyanismo. Panahon na para mag-pray, hindi lang dahil kailangan, kundi dahil sabik kang makausap siya. Ang tanong, sabik ba tayo na makausap lagi ang Panginoon? Amen. Dapat mag-pray hindi lang dahil may kailangan. Hindi lang, Lord, gusto ko ng ganito. No. Umawit hindi dahil part ng program, kundi dahil sabik kang makausap siya. Sabik kang humingi ng bigyan siya ng pasasalamat. Sabik kang pasalamatan siya sa araw-araw na biyaya na iyong nakukuha. Sumunod, hindi dahil takot sa impyerno. Kasi kung ganon, faith by works na yun. Hindi na yan faith by righteousness. It's called faith by work. Sumusunod ka lang dahil takot ka sa impyerno? No. Kundi dahil mahal mo siya. Sumunod tayo dahil mahal mo ang Panginoon. Hindi dahil takot ka mapunta sa impyerno. Takot kang mapunta sa dagat-dagatang apoy. Righteousness by work ang tawag doon. And that, ayan ang pinakamalaking pagkakamali na mindset ng isang Kristiyano. Amen. Yan ang bintang sa atin. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi biro. Huwag natin siyang suklian ng kalahati lang ng ating puso. Kailangan buo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung ngayon ay nararamdaman mong malamig ka na sa pag-ibig ng Diyos, tandaan mo to. Hindi siya tumigil sa pagtawag. Hindi siya sumuko sa iyo. At ngayong araw na ito, iniimbitahan ka niyang bumalik ang iyong puso. Amen. Tumugon ka sa Kanya. Hindi para matanggap ang pag-ibig niya, sapagkat taglay mo na ito. Tumugon ka bilang isang anak na muling nagsisi sa katotohanan, ay nagising sa katotohanan, at mahal na mahal ka ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bago tayo magtapos, hahayaan nyo lang ba na ang pag-ibig ni Kristo ay manatili na one-sided? So, ayan ang iiwan kong tanong sa inyo mga kapatid. So, naway masagot yan ninyo sa inyong mga personal devotion and happy midweek. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you for watching Bondoy Reality TV. Subscribe, like, and share.